tayo dadako na sa pinaka-importanting part sa banal na gawain Malapinon. Ang salita ng Malapinon, ito ay napaka-importante higit sa lahat ng bagay sa mundo ito. Higit pa sa ginto at maging higit pa sa ating buhay, mga kapatid, yung salita ng Malapinon. Pero yung Malapinon, ating ipaglulob at pagkakaroon sa ating beloved preacher, Brother Perfect Iyak. Yes, praise the Lord. Amen. Glory to God. God bless you for our beloved co-preacher, Brother Roland Cardenas. At sa lahat ng mga taga-subaybay at taga-pakinig, sa lahat ng mga nag-antabay sa ating banal na programa. Sa gabi ito, dito po sa Jesus Miracle Hour, sa ating mga kamanggagawa, beloved workers, co-preachers, beloved ordained preachers, sa lahat ng mga live webcast viewers, magandang gabi po sa ating lahat. At sa ating pagpatuloy, mga batid, nandito na tayo. Sana pagkahalagang bahagi sa ating banal na programa. Bago tayo tutuloy, tayo po'y magkaisang manalangin sa ating mahal. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, narito po kami, taos puso ng pagpupapa. Sa pangunat dalangin ng mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa lahat ng mga pagkukulang, mga pagkakapal. Alisin mo Diyos, lahat po rin mga sagkapal, magpanlangan siyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, samahan po kami siyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Amen. Glory to God. At una't higit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor, Wildy Estrada Almeida, sa mga beloved children, at sa mga pag-alala sa mga ginintoang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lena C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa lahat ating mga taga-subaybay, lahat ng mga taga-antabay. Isang mapagpalang gabi sa ating. At sa ating pagpatuloy mga kapatid, sintabi po natin ang ating mga langyaw ng mga huna-huna, no? Mga layaw ng mga pag-iisip. Ating isentro ang ating mga pag-iisip sa pakikinig sa salita ng ating mahal. Dahil medyo maiksi lang po ang ating oras, kaya po mga minamahal. Sana mayroon tayong matutunan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa gabi. Atin pong umpisahan dito po sa Matthew, Kapitulo 7, versikulo 21. Kaya po bilang ito, Preacher Brother Roland Cardenas. Amen. Ating basahin mga kapatid, from the book of Matthew chapter 7, verse 21. Sabi dito, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen. Amen. Glory to God. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Ito po mga minamahal ang atin pong tatalakayin sa gabing ito. Napakahalaga po ang mga punto dahil ang langit, kahit sino, walang pinipili, mga kapatid. Ang gustong pumapasok kahit sino ka at anong mayroon ka. Kapag masunod mo ang mga reglamento, masunod mo ang mga requirements, mga kapatid, tulad ng pumasok ka ng mall, no? Sa ngayong sitwasyon, no face mask, no face shield, is no entry. Hindi ka pwedeng magpumilit pag hindi ka marunong sumunod sa kanilang mga rules, sa kanilang mga patakaran. So, kailangan mong sundin kung anong nakalagay na mga karatula sa labas ng trangkahan ng mga pamilihan. Wala kang face mask, wala kang face shield, hindi ka makapasok. Hindi pwedeng magpumilit ka dahil mayroong gwardiya na nakatuka doon na kailangan kang sumunod sa kanilang mga rules, kanilang mga guidelines, kanilang mga patakaran. Ang langit, mga kapatid, kahit sino ka, pwede kang pumasok sa isang kondisyon. Ang sabi ng Biblia, ang makapasok lamang sa kaharian ng langit ang siyang tumutupad sa kaniyang mga utos. Sa utos ng ating Ama, mga minamahal. Maraming tao, halos lahat, nagnanais na sila ay gustong pumasok sa kaharian ng langit. Pero ang nakakalungkot isipin, hindi lahat marunong sumunod.
Hindi lahat marunong tumupad. Hindi lahat marunong gumawa. Kung anuman ang nakasulat sa banal na kasulatan, at anuman ang mga utos ng Diyos na dapat nating tuparin, dapat nating sundin, mga kapatid. Nasa atin, nasa iyo at nasa tao, mga minamahal. Binigyan tayo ng freedom kung ano ang ating gustong piliin, mga kapatid. Nasa atin, mga minamahal. Sa Diyos walang problema. Ang Diyos hindi nagkukulang. Naging bukas ang pintuan ng langit sa mga taong handang sumunod at tumupad sa kanyang kautusan. Ang sabi ng Biblia, ang makapasok sa kaharian ng langit, yun lamang marunong tumupad. Pero ang sabi ko, nakakalungkot isipin dahil hindi lahat marunong. Tulad ng sinabi ng kasabihan, mga kapatid. Ang Diyos, lahat ng pagkakasala ay kaya niyang patatawarin. Kahit gaano kalaki, gaano kapula at gaano kaitim ang kasalanan ng tao, pag siya'y marunong humingi ng tawad at magpakumbaba at magsisisi, walang kasalanan nga hindi niya kayang patatawarin. Ang lahat ay nagkasala. Pero ang nakakalungkot isipin, hindi lahat ng tao marunong humingi ng tawad. Hindi lang lahat ng tao marunong magpakumbaba. Hindi lahat ng tao marunong magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang Diyos nagbigay ng napakagandang opportunity sa tao. Na kung siya gusto na pumasok sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Biblia, kailangan nating tuparin ang kanyang kautusan. Hindi lang ang tao ay maging tagapakinig lamang. Kung hanggang sa pakinig lang tayo, mga kapatid, tulad ng ating nakikita sa iba, na marunong sila manalita, parang makabuhay ng patay. Maraming mga ngaral, mga kapatid, na kanilang pinapangaral ang kanilang panalita, nanghihikayat ng mga tao para sila makukumbinsi at masali sa kanilang grupo. Pero ang problema ngayon, makikita natin sa buhay nila ang kanilang mga ginagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang nakakalungkot isipin dahil maraming mga tao na gusto at nagnanais na makapasok sa kanilang langit. Pero hindi lahat marunong sumunod. Hindi lahat marunong tumupad. Hindi lahat marunong gumawa. Maraming hanggang sa pakinig lamang at hanggang sa bibig lamang, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, parang dinadaya natin ang ating sarili. Mga minamahal, kung hanggang pakinig lang tayo at ayaw nating sundin at gawin kung anumang utos ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan dito po sa libro ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 23. Ating basahin sa English version, 22 hanggang 23. But ye doers of the word, and not hearers, only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Amen. Napakalinaw po, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, na tapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Right. Parang dinadaya lang natin ang ating mga sarili pag tayo'y nakikinig lamang at ayaw nating tuparin. Ang sabi po sa 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Pag hindi na tayo
nakaharap sa salamin, madali lang nating nakalimutan kung anong mukha natin, kung anong style ng ating mukha or buhok, mga kapatid. So, ibig sabihin, pag hindi natin to pa rin, wala tayong ginagawa, mas madali nating makalimutan kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang utos ng Diyos. Kung anong layunin ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil ang pagtupad at pagsunod, ang paggawa, ito po ang tanda, mga kapatid, na talagang mananatili sa iyong isip, mananatili sa iyong puso, mga minamahal. Ang salita ng Diyos. Magkaroon ka ng takot sa paggawa sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pero, pag ikaw ay nakinig lamang at hindi ka marunong tumupad, na hinalintulad ka sa isang taong humarap sa salamin. Right. Pagtalikod mo, mga kapatid, pagtalikod mo, nakalimutan mo ang mukha mo at hahanapin mo, mga minamahal, ang salamin. Mao pagani, pagtanaw nimo sa salamin, pagtalikod nimo, mangita na sad kag salamin. Yon ang kalagayan ng isang tao. Parang dinadaya natin ang ating sarili. Sa pag-akala natin, makapasok tayo sa karya ng langit dahil marunong tayo sa Biblia. Mayroon na tayong mga memoryang mga kapitulo at bersikulo. Marunong tayong humarap sa mga tao. Pero ang question, ang buhay mo, anong kalagayan? Marunong ka bang gumawa sa kalooban ng Diyos? Marunong ka bang tumupad sa kautusan ng Diyos? Marunong ka bang sumunod sa kalooban ng Panginoon? Mga kapatid, pag marunong kang sumunod, marunong kang gumawa, marunong kang tumupad, mga kapatid, kahit isang bisis ka lang humarap sa salamin, memoryado mo na ang sarili mo, ang katawan mo, ang mukha mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi na kailangan paulit-ulit na tayo po'y tinuturuan. Hindi na kailangan nga paulit-ulit na tayo po'y pinagsasabihan na parang bata. Pag marunong kang sumunod, marunong kang tumupad at gawin mo kung ano ang kautusan ng Diyos base sa iyong nababasa sa Biblia, mga minamahal, kahit ilang taon hindi mo makalimutan. Hindi mo makalimutan ang kalooban ng Diyos. Kahit ikaw ay tumanda na, maputi man ang buhok mo, manatili sa iyong isip, mga kapatid. Hindi nabubura, hindi nabubura sa iyong isip at puso ang kautusan at ang kalooban ng Diyos dahil ang tanda, ito po ang pagsunod. Kung gawin mo, mga minamahal, isang bisis ka lang, pagbasa mo sa Biblia, alam mo na ang kalooban ng Panginoon. Alam mo na kung ang kautusan ng Diyos. Lalo na pagsundin mo, mga kapatid. Marami lang talagang mga tao, mga minamahal, na marunong, magaling, hanggang bibig lang po, mga kapatid. Dito po ating mababasa, mga minamahal, sa Tito. Tito, Kapitulo 1, versikulo 16, mga taong nagsasabing kilala nila ang Diyos. So, ibig sabihin, maaaring sabihin din nila na sila'y kilala ng Diyos. Pero, itinatakwil nila ang kanilang pagkakilala ng Diyos dahil sa kanilang mga gawa. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan. Ating basahin sa English version. Titus chapter 1 verse 16. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprobate. Amen. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamagitan
ng kanilang mga gawa. Palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinatakwil sa bawat gawang mabuti. Maraming nagsasabi, mga kapatid. Kilala nila ang Diyos. Marunong sila sa Biblia. Marami na silang mga memoryang mga talata at bersikulo. At talagang ang mga nakarinig sa kanila ay bibilib. Sa kanilang mga pananalita, mga minahal na parang makabuhay ng patay. Tumingin ka sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Ipili ka lang ng mga ngaral, magagaling. Magagaling, mga ngaral, mga kapatid. Na parang ngayon ka lang nakarinig sa kanilang mga pananalita na talagang napakalalim. Pero kung tingnan mo ang buhay nila, mga minamahal, hindi ka sila marunong mamuhay ng kabanalan. Ang kanilang mga sister nagpapantalon. Ang kanilang mga pastor nag-short pants. Mga kapatid, hanggang bibig lang po ang kanilang pinapakita. Ang sabi po ng banal na kasulatan, napakalinaw po, mami na mahal, work out your own salvation with fear and trembling. May panginginig. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan na may panginginig. Na talagang tagos puso ang ating pagsunod, hindi lang hanggang bibig, mga minamahal. Hindi lang hanggang tainga na tayo po'y nakikinig, mga minamahal, at marunong tayong dumidepensa sa ating mga sarili. Ito po ang nakakalungkot isipin, mga minamahal. Dahil ang paggawa, ang pagsunod o pagtupad, ito po ang naging bunga. Naging bunga sa ating paglilingkod. Ang ating mahal na Panginoon, habang siya'y naglalakad, mga kapatid, naramdaman niyang siya'y ginugutom. At sa nakita niya ang punong kahoy, kanyang nilapitan. Mabasa po natin sa Mateo 21:18 hanggang 19. Nang nakita niya ang punong kahoy, mga kapatid, gusto niyang kumain ng bunga. Dahil naramdaman niya ang kagutom habang siya'y naglalakad. Sa nakita niya ang punong kahoy na walang ni isang bunga nakikita niya para siya makakain at siya'y mabubusog, ang sabi niya, mula ngayon, ikaw ay hindi na magbubunga. Sinalot niya ang puno dahil walang bunga eh. Basahin po natin. From the book of Matthew chapter 21 verse 18 to 19. Sabi dito, now in the morning as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, let no fruit grow in thee, henceforward forever. And presently the fig tree withered away. Amen? Ang sabi po mga kapatid, pagka umaga nga ang siya'y bumabalik sa bayan, nagugutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos, sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon ay huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay natuyo ang puno ng igos. Sinalot niya mga kapatid ang isang puno na walang bunga dahil walang pulos, walang pakinabang. So ibig sabihin, ang Kristiyanong walang bunga, walang pakinabang. Walang pakinabang ang Diyos. Hindi porque mayaman tayo, hindi porque gwapo,
nga ang rason na nakalamang tayo sa iba. Marami tayong sasakyan, marami tayong pera, marami tayong bahay, marami tayong ari-arian. Hindi yun, mga kapatid. Kahit ano pang forma natin, hindi malugod ang Diyos pag wala tayong bunga. Ang bunga na tinutukoy ng Diyos, ang ating mga gawa. Ang ating mga gawa, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Panginoon, doon siya malulugod. Doon siya malulugod. Masaya ang Diyos kung tingnan niya ang kanyang mga alagad. Pag ikaw ay sumunod, talagang marunong kang magpakumbaba at gawin mo kung anong kautosan ng Diyos. Kahit mahirap, mga minamahal, talagang makita sa mahal na Panginoon ang iyong bunga. Hindi ka niya sasalutin. Bagkus ikaw ay pagpalain ng Diyos, mga minamahal. Ang Diyos magbigay sa iyo ng pagpapala pag makita niya ang bunga sa iyong paglilingkod. Yung mga gawang mabuti. Yung mga gawang mabuti, ang sabi ng Biblia, iniinsulto ng Diyos yung mga taong palaging nagsasambit sa kanyang pangalan. Mabasa po natin sa Lucas, Kapitulo 6, versikulo 46. Mga nagsasabi, mga kapatid, Panginoon, Panginoon, ang sabi niya, bakit ako'y tinatawag ninyong Panginoon, Panginoon? At hindi naman kayo gumagawa sa aking mga sinasabi. Basahin po natin. Sabi dito, Luke chapter 6, verse 46, sabi dito, and why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say? Amen. Anong sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Napakalinaw, mga minamahal. Atin pong tingnan ang letra, mga minamahal. Iniinsulto ng Diyos ang mga taong hanggang bibig lang po. Marunong mananalita, makabuhay ng patay. Palaging nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Ang sabi ng Biblia, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon ng Panginoon? At hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Right. Talaga, mga minamahal, yun ang nakakalungkot isipin. Kailangan nating malaman na hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Bakit tayo tumawag Panginoon, Panginoon na hindi naman tayo tumupad at gumawa kung ano ang kanyang sinasabi? Para tayong humarap sa salamin, nakatingin sa ating mukha, pagdakay, pagtalikod, nakalimutan na natin kung anong mukha tayo. Dahil hindi natin sinunod ang kanyang mga sinasabi, mga minamahal. Kaya ang importante sa atin, mga kapatid, ang pagsunod. Ang pagsunod, ito po ang susi na tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. At ito po ang naging daan na mas tumitibay ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang mababasa natin sa Biblia, ang taong sumunod at tumupad sa kanyang mga utos, mga minamahal, siya'y parang isang tao na nagtatayo ng bahay, na naghukay ng malalim, at ang kanyang pundasyon nakatirik sa napakatibay na bato. Lucas Kapitulo 6, versikulo 47 hanggang 48. Ating basahin. Verse 47. 47. Whosoever cometh to me, and heareth my saying, and doeth them, I will shew you to whom he is like.
He is like a man which built an house and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon the house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Amen? Ha? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Ha? Siya ay tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at ilalagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Isang malaking benepisyo sa isang mananampalataya pag ikaw ay marunong sumunod at tumupad at gawin mo kung anong utos ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ay lalo kang tumitibay sa iyong paglilingkod. Ay lalo kang tumitibay sa iyong pananampalataya. Kahit gaano kalakas, kalaking pagsubok, baha man, bagyo, dumating sa buhay ng isang mananampalataya, pag ikaw ay marunong sumunod, para kang nagtatayo ng bahay, at naghukay ng malalim, at ang iyong patibayan ay itinitirik mo sa bato. Pagdating ng baha, pagdating ng unos, na humahampas sa iyo, hindi ka maaano dahil nakatiri ka sa napakabuting patibayan. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Yung bato ang tinutukoy ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. At ang bahay, mga kapatid, yun ang ating pananampalataya. Sa kalagayan natin ngayon, mga minamahal, humarap tayo sa napakatinding pagsubok. Sa sanglibutan, mga minamahal, halos lahat naghihirap. Lalo na ngayon, may karamdaman ang sabi nila napakatindi. Ha? Kung walang Diyos, mga minamahal, wala tayong magagawa. Kung ang ating pananampalataya nakatirik sa ibabaw ng buhangin, ibabaw ng lupa na walang bato, pagdating ng pagsubok ay siguradong mawawasak at masisira at malaki ang pagkabuwal. Yan po, mga minamahal, ang benepisyo ng isang mananampalataya pag ikaw ay marunong sumunod at tumupad sa kanyang mga kautusan. Kaya mga minamahal, ang pagsunod, ito po'y susi sa kaligtasan. At habang tayo'y nag-aantay sa pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung ano katindi ang ating kaharapin sa araw ng bukas, sa bukas makalawa, sa sunod na mga panahon. Mga kapatid, hindi natin kaya kung tayo lang. Kailangan ang ating pundasyon ay nakatirik sa napakatibay sa ibabaw ng bato. Ang ating pananampalataya nakadepende sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Para hindi ka mawala sa iyong paglilingkod. Hindi ka manghihina, hindi ka manlalamig, hindi ka ma-discourage sa lahat ng mga pagsubok dumating sa buhay mo. Kahit anong karamdaman, mananatili kang nakatayo. Dahil ikaw ay nakatirik sa napakatibay na pundasyon. Ang iyong pananampalataya ay nakatuon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kaya po, huwag kayong magsawang gumawa at tumupad at sumunod sa kanyang kalooban. Wala na tayong oras, mga minamahal. Sumunod kayo sa panalangin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At tanggapin natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Ipikit natin ang ating mga mata.
Dakipagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, at willing akong sundin ang iyong kalooban. Mahal na Panginoon, bigyan mo akong pagkakataon makapaglingkod sa iyo, sa puso, isip, at katotohanan. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ay aking tinanggap. Sa ngalan ni Jesus.